Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ng isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon. Naparam ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan tinitignan natin ang plano ng Diyos para sa atin, lalong-lalo na sa ating kaligtasan sa ilalim ng liwanag ng Salita ng Diyos. Sa mga huling araw ng taon ng simbahan ng liturhika,
ay todo-todo ang nakababahala, pero napakagandang pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa mga huling mga bagay. Tungkol sa kamatayan, kahatulan, at buhay na walang hanggan. Siguro iniisip natin na hindi pa ito mangyayari ngayon. Pero ang katotohanan, pwede itong nagaganap na sa ating kasalukuyan. Sa bawat isa sa atin, personal na nangyayari. Ang mga tanda ng habag ng Diyos ay nasa paligid natin, nasa tabi natin, sa bawat sandali, kahit sa panahon ng kapighatian. Matinding pagdurusa, nagbabadya palagi ang kaligtasan. Ang bagong bunga sa pagsibol. Pinapagpatuloy natin ngayon mula sa Aklat ng Pahayag ang paghihiwalay na magaganap sa katapusan ng panahon. Bawat isa ay hahatulan ayon sa kanyang nagawa. Pagkatapos ng malaking paghihirap, kapighatian, pagkatapos ng proseso ng paghihiwalay ng mabuti sa masama, nandun ang huling tagumpay. Nilalarawan ng masayang imahe ng kasalan. Sa ating Ebanghelyo, nagsalita din si Jesus sa mga bagay tungkol sa mga mangyayari hanggang katapusan. Gumamit siya ng talinghaga tungkol sa puno ng igos at iba pang mga punong kahoy para ipaliwanag sa kanyang mga apostol ang magaganap. Sabi niya, kapag nagdadahon na daw ang mga ito, yung mga puno, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Siyempre, para sa kanila, ang tawag doon ay springtime o tagsibol. Magtatapos ito, lilipas ang langit at ang lupa, sabi niya sa bandang huli, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Habang pinapahayag sa atin ng salita ng Diyos, palagi ito'y nangungusap sa konkretong sitwasyon ng ating buhay. Kumbaga, ngayon na, hindi ito nakaraan lamang o mangyayari pa lamang, kundi nangyayari na sa atin ngayon. Ang pag-uusig, kapighatian, trahedya, mga problema ay hindi naman malayo sa atin. Pang-araw-araw natin to, minsan minimerienda pa natin, di ba? Nahaharap tayo sa pagpili kung sasandal tayo sa kabutihan o kasamaan. May hamon sa atin na talikuran palagi itong mga bagay na pinaninindigan natin, kinahuhumalingan, mga prioridad sa buhay, at piliin lamang ang pinakamahalaga. Nagdadahon na ang mga puno, may tagsibol na nakaabang. Ang radikal na konbersyon palagi ay nagsisimula sa kaguluhan, pagkawasak o paggiba ng mga bagay-bagay. Pero hindi ito ang katapusan. It is a point of departure, springboard, patungo sa kaganapan. Kahit na malalim na kasalanan, patungo ito sa matibay na ugnayan natin kay Jesus. Nagkakaroon ng bagong pananaw, kalayaan, kapahingahan. Ang dati na parabagang sumpa at pahirap lamang ay nagiging pagpapala, nagiging banal na lugar. Pero kailangan munang mawasak ang lumang pundasyon para matayo ang bagong gusali, bagong tahanan ng Espiritu Santo. Kaligtasan o ang pagtawid ay di pwedeng di magdaan sa krus. Walang shortcut. Ito yung pinakatulay. Dahil sa krus, yung mga bagay na inaayawan natin, tinatakasan, minsan nilalabanan, doon nag-ooperate ang Diyos upang bigyan tayo ng bagong puso. May heart transplant na nagaganap. Bagong pag-iisip at bagong sigla o lakas. Minsan ay kinakailangan tayong malaglag pa nga, katulad na nabanggit ko kanina, sa seryosong kasalanan. Yung kasalanan na nakamamatay talaga. Para lamang dalhin tayo pabalik sa Diyos.
At kung mayroon man tayong tatalikuran, palagi ang Diyos ay may nais ibigay na mas sigit pa sa mga tatalikuran natin. At ito'y mga bagay na di na nasisira o nabubulok. At wala itong limitasyon, unlimited ang ino-offer sa atin ng Panginoon. Kaya naman di tayo sumasandal sa mga bagay na lilipas. Maliit man to o malaki, kundi sumasandal tayo sa matibay na maaasahan, ang walang hanggang salita ng Diyos. Pinagtitibay nito ang relasyon natin sa Panginoon. Magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Maging bagong Jerusalem. Banal na siyudad, bumababa mula sa langit, napakagandang dalaga, naghahanda upang tagpuin ang kanyang mapapangasawang lalaki. Ito ang kalagayan natin habang inaabangan natin si Jesus. Marami pong salamat at hayaan niyong tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Makapangyarihang Diyos, buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya at habag sa araw-araw, lalo na sa panahon ng pagsubok. Huwag mo kami pahintulutan na mawalay sa iyong salita. Sinusunod ang iyong kalooban at matikman namin ang kagalakang inaasahan sa kaluwalhatian. Pagyamanin pa ang aming pakikisa sa iyong anak na siya naming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.